Sarap yan. Good morning mga kumarites, kamusta kayo dyan? Ito nga po at tumaas na naman nga po yung baha dito sa amin. Kaya naman talaga sinadya ko po talaga itong bahay namin na mas mataas nga po talaga sa kalsada. Dahil yung bahay nga po namin dati ay kahit kaunting ulan ay pumapasok nga po sa loob ng bahay yung baha. Kaya mag-iingat nga po tayo. Ang sabi ko nga kay Tyler ay hugasan niya na nga po yung mga natirang hugasan dahil ako nga po ay magluluto na. Kaunti lang naman yung hugasan na yan kumarites dahil tira nga lang po iyan nung aming pinagkainan kanina. At dahil meron pa nga po ako nakita mga baso ayan at ibinigay ko na nga sa kanya para mahugasan niya na. At dahil malamig nga ngayon kumarites kaya naman magluluto nga po ako ng may sabaw na ulam. Sa pagpasok nga ni Jowa ay pinasabay ko nga yung dalawa kong anak dahil naliligo nga po sila sa labas para madala nga po nila pa uwi yung pinapabili kong ulam. Nakatapos na nga rin po siya sa paghuhugas kaya ayan magluluto na nga po ako. Ito at huhugasan ko nga muna yung manok. Pag naghuhugas nga ako ng manok kumarites gumagamit talaga ako ng asin para matanggal talaga yung langsa niya at yung dulas. Masarap talaga mag-ulam ng tinola ngayon kumarites lalo na nga po at umuulan. Pagkatapos ko naman nga pong hugasan yung manok ito at mag-asikaso na naman nga po ako ng mga ingredients. Ito lang yung gagamitin ko dahil alam nyo naman mahal na nga po yung mga ingredients ngayon. Isang sayote nga lang yan kumarites pampalasa at isang tali nga rin po ng sili. Importante nga dyan ay meron tayong sabaw na mahihigo. Lalo na ngayon sa mga jowa natin na masipag nga pong pumasok sa mga trabaho kahit umuulan at malamig. Kaya kailangan talaga nating paglutuan iyan ng masarap na ulam at may sabaw. Marami na nga wala nga pong condiments dito sa aking kusina kaya kailangan ko na talagang mamalengke. Ang kaso nga po ay hindi talaga huminto yung ulan at baha na nga po dito sa harap namin. Lalo na nga po ang papuntang palengke sa amin dahil bahain po talaga iyon. Tapos ko din naman hiwain yung mga ingredients kumarites kaya inasikaso ko na nga po yung mga gulay. Kaya ayan niligpit ko naman nga po kaagad yung mga pinagbalatan at tinapon ko sa basura. Isang tali lang talaga ng dahon ng sili dahil almahal na nga rin po nito. Pero syempre kailangan natin bumili nito dahil ito nga po ay isa sa nagbibigay na pampasarap nga po sa ating tinola. Hiwain ko nga lang po itong sayote dahil nakalimutan ko nga pong hiwain kanina. Katapos din naman ako maghiwa kumarites kaya itatabi ko na nga muna itong mga ingredients. Hugasan ko nga muna itong aking mga ginamit bago nga po ako magluto para wala nga pong kalat dito sa ating munting lababo. Hindi nga po pwedeng si Tyler ang maghugas nito kumarites dahil malaki nga po itong tadtaran at baka hanggang baba ay umabot yung tubig. Walang ang kagandahan sa gripo dahil kung malaki nga po yung hugasan mo ay pwede mo nga pong itaas iyan. At ito nga pong ginamit ko sa panghiwa ay hindi nga rin po ito pwedeng hugasan ni Tyler at baka masugat siya. Kaya ayan mag-uumpisa na nga po akong magluto. Ayan at pwede na nga pong lagyan ng sabaw itong ating tinola kumarites. Kukuluin ko nga lang po ito bago ko nga pong tikman at maglagay nga po ng mga pandagdag na panlasa para alam ko nga po kung ano nga po yung kulang sa aking niluluto. Pagkakulo nga po ay nilunod ko na nga rin po yung siling green at saka yung dahon ng sili. Tikman natin kung sakto nga po yung lasa niya. So ayun nga lang muna kumarites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless us at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.